Hi! Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng aking mga palangga sa ibang bansa. Ayan, saang sulok man sa mundo bago ang mga eksena. Ayan, solong-solo ko ngayon. Okay, mag-download ka na ng SendWave app. Mabilis at ligtas magpadala ng ANDA sa Pilipinas. Gamitin ang promo code MAHARLIKA para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw na sa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. Okay, so mga kababayan, gusto ko kayong pasalamatan sa inyong pagtutok kagabi o kahapon dyan sa Pilipinas na kung saan ay finally lumantad na nga itong si dating o former PIDEA agent Jonathan Morales. Pero ano baga? Ano baga ang kwento sa likod ng interview? At kumusta na si Marcos Jr.? Ay, by the way, dahil may mga daga sa Malacanang, ang ating outfit today ay pang Disney, di ba? Kasi ginagawang katawa-tawa ng Jutang Ginemes na Liza Tanas at Kuting Jr. ang ating mga kababayan. Kaya kompleto tayo ngayon sa drama. So ito si Mickey ba yan? O basta, Disney Channel. Oh my goodness, mga kababayan. Kahapon, as in sobrang bangag-bangag na tayo sa Kapaguran. Okay nang mabangag tayo sa Kapaguran, wag lang sa pulburon. Kung naalala ninyo kahapon, actually wala po akong intensyon na interviewin si Mr. Morales, si PDA, Public Display of biga-biga kasi to si Lisa at saka si Marcos kaya naisip ko yung PDA nila. But anyway, wala po akong plano talagang interviewin ito si Mr. Jonathan Morales kasi nakisuyo ako dun sa namin yung common friend na noon gusto ko siyang interviewin at ayaw po talaga niya magpa-interview. At ang sabi niya sa akin ng aming common friend, sa Senate lang daw siya magsasalita. So hindi talaga sa kay Maharlika. So eksenang ganap kasi mga kababayan, yun ang problema kasi the more na sinusuppress ang taong bayan, the more na magi-ignite. Sabi nga ni Joey, shout out kay Joey, kay Pritong Lamok. Masarap pa yan, Pritong Lamok. Punong-puno ng dugo ni Lisa Sumag-iyo. Anyway, mga kababayan, so yesterday once more, nasa duyan tayo, 'di ba? Sabi ko nag-vlog tayo na maaga kasi ayoko talagang sapawan ng limelight yung mga maisog natin mga kababayan na magdadaos doon sa kanilang freedom of expression sa Bustos, Bulacan nga. Wala akong kaplano-plano kasi ayoko nga sabayan, gusto ko makinig. So that was our first vlog yesterday. So like after 2 hours, nalaman ko na kila Mother Pebbles, kila Joey nga na hinaharang sila, narinig yun naman sa interview. So syempre, umusok na naman ng ngangabels ng lola ninyo. Dahil bakit pinigilan nitong nitong kongresista, at itong mga tiwali dyan sa Bustos, Bulacan at yung mga polis. At ako I totally understand na yung mga polis, wala rin silang magawa. Kaya sila sumunod kasi it's either tatanggalin sila sa trabaho o gurgurgurin sila, if-floating sila. So doon sa mga polis, actually wala akong galit doon palangga Dahil sa totoo lang, ang hirap ng sitwasyon nila. Doon naman sa kongresista, definitely, hawak siya ni Tambaloslos, mga kababayan. Siya ay, Okay, itong si, pangalan nito, Tina Pancho, di ba? So, wala naman ako wala talaga. Personally, wala naman, din naman ako nakikipag-away sa mga palangga, kahit minumura niyo ako, inaaway ko lang naman talaga yung mga salot sa bayan, katulad ng mga bangag, di ba? So, that was 2 years, 2 years, sorry. Say, bangan tayo ngayon, ngarag So, that was 2 hours after na nalaman ko na pinigilan, hinarangan nila ng mga monoblock, ng mga motor, ng mga sasakyan, tapos all of a sudden, nag-change ang mind ng owner ng private property, owner ng private property,
na kumbaga all set up na, humingi na ng permit yung TAPS, coalition, kumbaga yung mga nag-organize nitong Maisog Rally na to na in-express lang nila yung kanilang kalayaan na magpahayag at kalayaan na i-ere ang kanilang saloobin na dinggin sana ng buwaka ng Genemis na Jutang Genenes na Marcos Jr. na ito, na kuting-kuting, meow, naku, nakakaloka na. So anyway, so that was after 2 hours. Then yun na nga, nag-usap-usap kami ni Joey, galit na galit ako na talagang bonggang-bongga, gusto kong kumain ng pusa nung time na yun. Gusto kong lunukin lahat ng mga pusa na makita ko kahapon. At lahat ng ahas, gusto kong gawing barbecue talaga kahapon. Kasi gigil ako eh. Kaya hindi lang ako gigil. Kasi ito po ay talagang pagyurak sa karapatan natin. Ito na nga lang yung power natin, boses. Pati boses natin, bubusalan tayo. So, na-interview ko nga, alam nyo naman, na-interview ko si Joey, yung grupo, sila lahat doon. Then, nagkaputol-putol ang signal. So, frustrated na naman ang lola niya. During that time, I was so tired already. So, ayoko naman, masira yung, may palabra de honor tayo na gusto ko silang interviewin. So, even, I was so tired that night. So, inantay ko sila, Joey, na makarating sa lugar na kung saan merong signal. Kasi, inulan pa sila. Nagkaroon ng, according to them, parang may cloud seeding na naman si Ahas. Kumbaga, sinabotahe talaga yung event. So that was third na, no? So nagkapag third interview na tayo. So patulog na ako noon actually. Pero punong-puno ako ng not-relieve kasi alam niyo naman yung mga tanong ni Palangga eh. Sabi ko, jutang jeans talaga tong buwaka ng inang mga ahas. So ganon talaga. That's me. That's my everyday vitamins, yung murahin sila. Sabi ko, ang kapal ng pagmumukha nila na harangan, supilin ang malayang pamamahayag, manakit, mag-arkila ng mga tao, yung mga biktima, even yung mga reported na inarmasan nila ng mga batuta o ng mga yantok, ng mga tambay. Hindi mo rin masisisi yung mga yun eh. Yun yung tinatawag na kapit sa patalim. Ikaw ba naman, kung wala kang pera, wala kang pangkain, nakatambay ka doon, biglang may nagsabi sa'yo, ito, yantok ka, mag-acting-acting ka lang, kunyari na tapang-tapangan ka, o ito, may 500 ka, tapos may pabili ka na ng bigas, da. So, again, so paano ako nag-came up sa interview with former agent Jonathan Morales? So, yun na nga, minessage ko yung aming common friend. Sabi ko, Palangga, baka na naman pwede na magpa-interview ngayon si Mr. Morales. Kasi, yun nangyari dito sa Bulacan Kako, I hope you guys are aware, na hinarangan nila ng mga truck, ng kung ano-ano. Sabi ko, baka sa hearing, Kako, hindi na makarating si Mr. Morales doon. Baka paglabas pa lang niya, gurgurin na siya. Sabi ko, it's better na ipalam natin sa taong bayan na, syempre, we have to be realistic kasi manggugurgur talaga mga buwakang Genemis na ito eh. So what if, di ba? And we are praying for Mr. Morales, di ba? On the way sa Senate, bigla siyang gurgurin. Kasi nakita niyo yung ginawa nila. Imagine, sabi ko nga, dito sa Bustos, Bulacan, even though we are in the age of technology, social media, lahat pwedeng mag-picture, mag-video, mag-forward ng kung ano mga nangyayari, actual na pangyayari, pero nagagawa nilang yurakan at babuyin at pagtripan tayong mga Pilipino. So, sabi ko doon, paki-convince naman si Mr. Morales. Baka pwede naman siyang i-interview kasi para din naman sa kanyang security ito. Na whatever kung anong gusto niyang pag-usapan namin, kung anong gusto niyang isagot doon sa tanong, kasi doon lang naman dito lang naman ako iikot dito sa documents na natanggap ko, ganyan. So finally, napapayag nga natin siya kagabi na pa-interview. So ito yung sinasabi ko na pilit nilang binubusalan yung boses ng bayan. Then, without us knowing, God is working kung paano kung paano niya dadalhin ang lahat sa tama. Bakit? Naisip ko ba nung gabing kahapon na interviewin ko to si Mr. Morales? Ayaw nga magpa-interview nun eh. 'Di ba? Kinukunik ko noon ko pa gustong interview. Ayaw niya talaga. Ang sabi niya, doon ako sa Senate. Oh. Ay sabi ko sa friend ko,
kumbinsihin mo na to, baka magorgor siya. Sabi ko ganun sabi ko, mabuti pang magsalita na siya ngayon. So finally, na-interview natin. And I am thankful na nandoon kayo at narinig ninyo na, again, hindi po AI yung ating information na natanggap. Kasi nga, permado niya ito. Okay? Ayan, ulit, permado niya yan. So, okay, balik tayo nung time na nilabas ko ito. Di ba? In-email to sa akin, random person that I really don't know kung sino man yung kisihodang ito. But nung na-receive ko ito, syempre, binerify natin sa ibang mga kachika boom natin. Totoo ba to? Baka mamaya AI to, sabi ni Pidea Lazo, di ba? Sabi nila AI, sabi ng Malacanang. So finally, nung inilabas nga natin to, it was my decision to intentionally cover the name. Okay? Talagang kinover ko to for what? Nung una ko itong nilabas na ni-repost ng Daily Tribune. Kasi alam ko, i-discredit nila etong naka-sign dito, nakapirma dito. Okay? I-discredit nila to. So sabi ko nga sa inyo noon, kung let's say for example, sasabihin ng PDEA, kung hindi AI yung isasagot nila, kasi kung hindi ko tinakpan, sasabihin nila, ay, si Morales ang daming kaso niyan, ganon. So, on their part, parang mayroon silang laban, parang may edge sila sa laban ng katotohanan at syempre sila yung kasinungalingan. So, hindi nila ma-counter during that time kasi nga hindi ko pinakita, mga kababayan, yung signature, kinover ko. So, inantay ko talaga. Actually naman ako inantay. Wala akong inantay na tamang panahon. I just go with the flow. Ano mangyayari? Kung lalabas ba itong si agent na to, di ba? Edi good. Pero never ako nag-effort. My God, sabi ko, talagang ang tadhana ay dinadaan niya lahat sa tama at para sa Pilipino. So ngayon, hanggang sa naglabas nga sila ng AI, di ba? My God, Lasso, Jutang Genemes ka. Kayo mga tiwali sa PDEA, hindi na kayo kinalibutan. Lalo ka na Marcos Jr., alam mo kung matino kang bangag ka, bumaba ka na. Di ba? Huwag mo nang antayin kakarayin ka ng taong bayan. May kapal pa kayo ng mukha. Alam mo sa sarili mo, Lisa, na bangag kayo. Alam mo, Marcos Jr., na pati mga anak ninyo ay bangag din. I'm not supposed to say this. Okay? We'll see kung paano ko ba ito i-deliver. Kung paano ko i-deliver na maganda. Okay? May 9, nung nandoon ako sa kung saan yung celebration, di ba? Isa sa anak mo, Kuting. Ito, I swear to God, tandang-tanda ko to. Sinabi ko to sa closest friend ko at sa mga palangga ko na hindi niyo kilala. Okay? Isa sa anak mo, Marcos Jr., bangag nung gabing yon. Hulaan nyo na lang kung sino. 3 anak mo na meet ko nandoon sa celebration. At isa sa pinakabangag, nakausap ko. Ay, 3 naman nakausap ko, okay? 3 naman yun nakausap ko, may picture ako doon sa kanila. Pero yung isa kabangag na anak mo, galing, okay? Ito ay testimonya ng isang taong naka-witness, naka-experiensya ng pangyayari noong Mayo 9, taong 2022. O, di ba? Kunyari na sa korte tayo. Tandang-tanda ko pa, nung bata pa ako, di ba? Tandang-tanda ko pa, nung bata pa ako. Alright. So, galing yung Junakis mo, Marcos Jr., itong isa sa mga anak mo. Okay? Galing siya doon sa secret voting room. Secret counting room. Yun yung pinag-uusapan namin ni Attorney Glenn Chong, na parang call center. Nung nakita ko, yung isa sa anak mong sabog, okay? Sabi natin ko, hi, chu-chu-chu-chu. Okay, can we take picture? Da-da-da-da-da. Tapos nag-video pa nga ako. Siya, may video ako sa 3 anak mo eh. Tapos, nawindang ako sa reaksyon nitong isa mong anak na pula ang mata at sabog na parang mapungay-pungay. Okay? Pero, ito'y ko lang to. Observation ko lang. Wala akong nakitang pulburon during that time. Pero the way he behaves, sabog talaga. So, ngayon, inagaw niya pa nga eh. Nagulat nga ako, inagaw niya yung phone ko na parang, sabi ko, can you say something? Sabi ko sa kanya, can you say something to my Maharlikan, friends sa inyo, sa mga follower ko. Inagaw niya yung ganun yung cellphone ko. Pero hindi naman agaw na nagagalit siya. Yung wala sa normal.
na asal ng isang disente na inyong press release sa taong bayan. Wala sa asal ng matino na sinasabi ninyo, na sinabi ni Lisa, very British but very plunger of inodoro, like Sandro. Magkarami yun Sandro is very British like plunger of inodoro. Okay, gusto mong sosyala 101. Okay, balik tayo. So, inagaw nitong isang bangag mong anak, yung phone ko na parang, sabi, let me do it. Parang ganon. So, doon, bilang isang normal na tao na hindi nagpupulburon, I can sense, I can feel na kargado siya, whether siya, well, I don't think na lasing kasi hindi ako nakaamoy ng alak Kung alak yung naamoy ko, masasabi ko siya ay lasing, bangag sa alak. Pero nung nakita ko talaga, actually, tinawagan ko kaagad yung aking palangginging. Okay? So, syempre, kinukwento, di ba, pag may mga palangginging ka sa buhay mo, kikwento mo kung ano yung mga nangyayari sa eksena doon. Sabi ko, dito na, BBM is winning, da-da-da-da-da. Sabi ko, ngayon ko lang ito kinuwento sa inyo kasi I was protecting them. You know that. I was protecting this bangag family. So, tinawagan ko yung palangga ko. Sabi ko, namit ko na yung mga anak ni Kuting, sabi ko ng gano'n. Hindi pa Kuting, ni BBM, namit ko, pero yung isa niyang anak mo, ang sabog, sabi ko gano'n. Candidly, sinabi ko, mukhang sabog, sabi ko ng gano'n. At ito nga, napapaligira kami ng mga oligarchs. You know that yung mga oligarchs, di ba? Sinabi ko sa inyo. Tapos sabi nga itong ng palangginging ko, ano ka ba? Sabi niya ng gano'n, nandiyan ka sa loob ng ano nila, ng teritoryo na nagsasalta ka ng ganyan. Ano magagawa ko? Talaga namang sabog. Sabi ko, hello. Because this is me. This is my personality. Hindi ako yung parang titiisin ko na lang. Kailangan maisabi ko sa isang taong, somehow na kaibigan ko, pagkakatiwala ko. So, Marcos Jr., isa dun sa anak mo, sabog. O baka nga ikaw during that time. Pero parang si Kuting noon, parang hindi pa siya sabog. Baka nung kinagabihan na siya or in the middle of the night pa siya nagsabog-sabog. Okay. So, yun lang yung mga na-experience ko. Okay. Actually, may video ako noon napakita ko na yun sa inyo, yung iba sa inyo palangga, alam nyo na yun kung sino. Okay? Basta isa sa kanila sabog nung time na yun. Okay, balik tayo dito. Kay Mr. Morales. So narinig ninyo sa interview niya, so kasalanan mo to, Lisa. Okay? Kasalanan nyo lahat to. Kung hindi nyo pinigil ang Maisog Rally, wala sanang naganap na interview with Mr. Former PIDEA Agent Morales. Kung hinayaan nyo sanang magdiwang, mag-freedom of expression, mag-express, maglayang, magpahayag ng mga grievances ang taong bayan. Kaso likas kayong mga buwakan ng Ginemes, kayong mga diktador. Pinatunayan ninyo sa mga sinasabi nating dilawan noon na kayo ay magnanakaw, diktador, pulboronic, lahat na ng kasamaan na ibinato sa inyo for 30-something years ay pinatunayan ninyong ginayupak kayo kahit sa kabila ng technology ngayon, gusto nyong supilin, gusto nyong siilin ang aming mga karapatan. Sabi ko sa inyo noon pa, nung ako'y unang nagsalita, ang bunganga o nganga bells ng taong bayan, ang nganga bells ko, parang tubig sa ilog o sa busay o sa falls. Na kahit lagyan mo ng dike, lagyan mo ng harang, lagyan mo ng basahan o sapakan mo ng kung ano-anong harang, bubulwak ng bubulwak ang impormasyon. At hindi lang yan, dadami ng dadami ang mga taong naging witness, naging kabahagi ng mga kwento ng mga pang-aapi nyo o pagiging pulburo ninyo, katulad nga nito ni Mr. Morales. So ano yung nakita ninyo kagabi sa interview? So, in-identify niya na yes, pinaliwanag niya kung bakit walang control number, in-identify niya ang kanyang perma, lahat, in-identify niya yung picture, sinabi ko, paulit-ulit kong sinabi sa kanya, kasi parang it's like cross-examination, no? Hindi man tayo abogado, pero kino-cross-exam natin siya na, ano yung nakita mo sa picture? Nakikita mo ba si Kuting? Actually, gusto ko sanang sabihin sa kanya, at tanungin sa kanya, ito galing to, ito galing to kay Mother Pebbles. Okay, Mother, this is for you. Mother Pebbles sa Lakera. Sabi ni Mother, sabi niya, Nak, sabi niya, dapat tinanong mo kay, dun kay PIDEA agent, na kung nakita niya ba si Lisa dun sa picture na nagpupulburon. Eh sabi ko, Mother, hindi naman nakasama dito sa
sa authority sa pre-op report. So definitely, pero joke lang yun ni Mother, okay? Sabi ko kung pwede lang, pero definitely it's irrelevant. Okay? So ngayon, irrelevant yun. Alam naman namin ni Mother yun, nagjo-joke lang tayo. So ngayon, pinatunayan pinatunayan ng isang PIDEA agent yung pangyayari at ibinalik niya tayo sa March 10, 2012. Yeah, 2012 na kinonfirm niya na yes, siya ang gumawa nitong operation report na ito. May higher ups na nagpatigil sa na magpumigil dito at hindi lang niya na isiwalat sa atin kasi nga gusto niya sa Senate niya ito pag-uusapan. So, pahiya na naman ang PIDEA at ang Kuting administration na ito ay AI or artificial intelligence. At sabi nga ni Dance Scorpion dyan, it's awesome interview. Thank you, Dance. It's awesome interview instead of AI. So napatunayan. So ano ang gagawin ngayon ng Malacanang at ano gagawin ng kanilang budget sa presidential communications? Siyempre, i-discredit nila. Ano yung discredit? So ngayon, nilalabas nila, may nakarating sa akin na informasyon, yung mga pagkaso kay Mr. Morales. At pagkatapos ng Senate hearing, for sure, magpapa-interview sa uli sa atin, pag-uusapan natin yung mga kasong yun. Kasi, ang mga kasong ibinato sa kanya, kinasuhan siya dahil nga sa kanyang pagtatrabaho ng tama. Right? Kinasuhan siya dahil ginagawa niya yung trabaho niya. At ang mga kaso niya na yun, hindi siya na-convict. Okay? Basahin nyo dyan. Yung mga syunga, basahin nyo dyan. Hindi siya convicted or panalo siya sa mga kaso niya. Diba? Yan kasi ang gawain ng mga demonyo sa gobyerno. Actually, nung natanggap ko tong impormasyon na to, ginugel ko na siya. Pinag-aralan ko na siya kung sino siya. Nung March last year of 2023, may kaso ding binato sa kanya. Kasi napag-alaman ko, bago ko pa siya na-interview, ito ay preparation na kapag lumabas ang papel na ito, pinaghandaan na to ni Lisa, mga kababayan, na kapag lumabas na ang papel na ito, i-discredit nila etong si Mr. Morales. Okay. So hindi porket may mga kasong binato sa kanya ay wala na siyang kredibilidad. Doon nagkakamali ang mga syunga at hindi ginagamit na utak, okay, ng mga bangag na tauhan ni Lisa. Like ako, 'di ba? Kinasuhan ako ni Lisa Tanas diyan gamit ang mga proxy sa Pilipinas, pati sa Amerika, 'di ba? Excited na sila. Akala mo naman panalo ng mga putang. So hindi anybody katulad ni Lisa ay pwedeng kumaso. Sabi ko, kahit di ko nga alam, baka 1 million na yung kaso ko sa Pilipinas, di ba? Without me knowing. Di ba? Na baka nga kayo dito na nagko-comment. Oh, kunyari sino dito? Sino yung mga nandito mga palangga ko? Oh, si Pritong Lamok. Oh, kunyari Pritong Lamok. Oh, hindi mo alam dahil kaka-comment mo dito sa akin, hindi mo alam may kaso ka na. Kasi pwede ka nilang gawa ng address katulad ng ginawa sa akin. So, hindi yun makakapag-define sa isang tao na walang kredibilidad. The question is, convicted ba siya? The same thing sa akin. Ako ba ay convicted? Criminal ba ako? Kung merong criminal dito, si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. at the rest ng mga kasabwat niya. Ikaw ang criminal, Lisa. Kaya kahit mag-file ka sa amin ng kaso, ubusin mo ang pera ng bayan na ninayupa ka, hindi ka namin uurungan, tandaan mo. Okay? May chocolate pa yata yung, buti nawala na ako, may isang chocolate. So, hindi ka namin uurungan kung katotohanan lang ang labanan. Kaya nga inaakusahan kita, Lisa, na kidnapper ka. Putang ina, that is high crime na hindi dapat pagbaliwalain ng isang makapangyarihang first lady like you. Inaakusahan kita na ikaw ay dudukot ng mga kabataan, ng mga bagets sa pamamagitan ng pakipagsabwatan mo sa DFA.
Okay, ibang topic yan. Baka mapunta ako doon, no? Iba na naman yan. May pasabay. At sunod-sunod na yan, Lisa. Sunod-sunod na malaman ng taong bayan na ikaw ang kriminal. Okay? Ako wala akong kasong kriminal. Okay? Ay, baka dyan sa Pilipinas, hindi ko alam. Oh, 'di ba? 'Yun ang gawain ng Jutang Ginimis na 'yan. Okay, balik tayo dito. So kayo mga Shonga bells to the highest level, okay, yung mga binabato ni Lisa Tanas at ni Kuting at ni Cheloy, lahat kayo diyan na sirain si Morales, 'di ba? Hindi kayo magwawagi. Kasi majority of the Filipino people na nakarinig, I think how many viewers right now? Kung hindi nyo pa napanood mga hitad, panoorin nyo na. Alright? Okay. Ilan na ba tayo? Okay, sa ating kongregasyon. Alright? Tignan natin, ha? Okay, we have oh wow. 216,000 views sa YouTube pa lang, ha? 15 hours ago. So, hindi nyo pwedeng, ay, may kaso yan. So, wag na paniniwalaan ng tao. Mga julul. Okay? Hindi siya convicted. Tinaniman siya ng tinaman. Napag-alaman ko pa nga kasi nag-usap kami off-cam, okay, na yung mga nagkaso sa kanya after namin mag-interview, nag-usap kami, tinanong ko siya talaga tungkol doon sa case kasi nabasa ko. So kaya nalaman ko na yun ay mga nabasura na yung mga previous cases niya at yung mga taong inutusan ng mga makapangyarihang tiwali during Noynoy administration, nag-sorry pa nga sa kanya na parang kung tama, Mr. Morales, i-correct mo na ako kung mali ako, kung tama ang pagkakaalala ko na nag-sorry kay Mr. Morales na napag-utusan lang siya. So see that, even before, panahon ni Noynoy, sumisira ng kinabukasan, sumisira ng pamilya, sumisira ng mga matitinong tao, etong mga inuutusan ng mga tiwaling taga-PDEA or mga tiwali sa gobyerno. Okay? So, paano ngayon malulusutan ito ni Marcos Jr.? Wala pang statement ang PDEA about this. Kukompose pa kayo ng kasinungalingan ninyo. Paano nyo sasabihin AI si Mr. Morales? Robot siya? Oh my God! Ano gagawin nyo ngayon? Umamin na kasi kayo o umalis ka na dyan, Kuting. Dahil alam mo naman sa sarili mo na nagpupulburon ka. Yan ang trip mo, kaya mahilig ka nga sa let it be, puro ka ganyan-ganyan, yung mga tipong rock and roll ang drama mo. Kanta kaya tayo ng rock and roll, di ba? Yan ang mga eksena mong, ay nako, Kuting Jr. So ngayon, ang ating aabangan, mga kababayan, tignan ko lang. Okay, tignan ko lang dito. Ang ating aabangan ngayon ay ang Senate hearing, okay? Senate hearing tomorrow alas 10. So, kung kayo po ay malapit, taga Maynila, o you are available tomorrow, I hope masuportahan natin si Mr. Morales kasi maraming pwedeng mangyari. And I hope hindi siya magorgor, but good thing na na-present na natin siya sa inyo. Kasi sa Senate hearing, pwede magdrama-drama o executive session o baka hindi i-ere or something-something. Alam mo na may ganyan ang kalakaran. Hindi man lahat, ganyan ang kalakaran sa Kongreso, sa Senado. Minsan pa dyan, kinakausap yung mga resource person na ito, limitahan natin, ito lang ang pwede mong sagutin at ito lang ang pwede mong sabihin. You know, but I believe Mr. Morales will not sell his prinsipyo or principle. I believe by just talking to him, interviewing him, na the way na sinagot niya, straight from the heart, straight from his experience during the time nung ginagawa niya tong pre-operation report na ito. So yan ang natin, yan yung ating, dapat supportahan natin siya palangga. Kailangan hindi na magwagi si Liza Tanas, hindi na magwagi ang gobyernong ito, nasaktan si Mr. Morales. Kasi, di ba sabi nila, demokrasya tayo, pero it's all kaletsiyang demokrasya dahil nga pinigil nga yung maisog rally. So ano maikututulong natin bilang taong bayan? Sabi niya nga kagabi sa interview, nananahimik na siya. Retired na siya, wala na siya sa serbisyo, private practice, nasa private, na siya, I believe. Tapos, ba siya, yung advocate siya ng anti-drug, di ba? Nakita niyo naman sa logo niya.
So kailangan natin siyang proteksyonan. Kailangan natin i-secure ang kanyang ang kanyang buhay kasi ang kalaban natin ay demonyo, mga huramentado sila. Mga bagag sila. Tandaan nyo, 'di ba, may mga kapitbahay kayo. May mga kakilala kayo na bangag sa ipinagbabawal na pulburon, sa ipinagbabawal na white powdery substance. Iba ang effect niyan, hindi tumatakbo ng tama ang kanilang utak. Lalo na kung tutugungan pa nila ng alak o kung ano pang mga substansyang hindi ka nais-nais. So, kailangan natin protection. I hope, ako po ay umaapila sa inyo. Sa inyo, Joey, yung mga nandoon sa Maisog, kung nandiyan kayo sa Maynila, sana magtipon-tipon kayo doon sa Senado. I believe pwede namang pumasok sa Senate, di ba? Mag-iwan ka lang ng ID mo, gusto mo lang makinig. Yeah, for experience na rin. Ipakita nyo lang yung suporta ninyo. Kasi somehow, mayroon po akong alinlangan. Okay. Alinlangan, not alinlangan, agam-agam sa aking puso na worried ako sa buhay niya. Ayoko may mangyari sa kanya na baka bit-bitin ng konsensya ko hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Why? I expose them. I expose Kuting, okay? At in-expose ko, it just so happened na during this operation report, siya yung naka-assign doon. Wala siyang kasalanan. Wala rin naman akong kasalanan eh. Di ba? Hindi ko naman intensyon na in-expose ko to para ipagurgur siya ni Lisa o ipagurgur siya ni Marcos Jr. So, umaapila ako sa inyo bilang isang tao na nag-aalala po ako. Nag-aalala ako, believe me. Nung after ko siyang mag-interview, nagdadasal ako sa Diyos na make him safe kasi hindi ko kakayanin. Dadalhin ko talaga hanggang sa huling ng buhay ko kapag may nangyari kay Mr. Morales, kapag pinagurgur siya ng buwaka ng ginemis na gobyernong ito. So, susumamo ako sa inyo. Alam niyo naman, hindi ako nagmamakaawa sa inyo ng personal kong problema sa buhay. Pero pagdating sa ibang tao, I'm always, kahit lumuhod ako sa inyo, para sa seguridad niya, I will do that. So, hindi kakayanin ng konsensya ko to Palangga kapag may nangyari kay Mr. Morales dahil ang sabi nga niya kagabi na it just so happened na siya nga ang pumirma dito. Trabaho niya lang to. Nailabas na. 'Di ba? Sabi nga niya, ang pagkakatanda ko sa interview na pinag-iisipan, parang nag-contemplate siya kung i-deny ba niya o hindi. Pero sabi niya, he chose to what? To come up here sa ating channel dahil baka lumabas yung informante, siya naman ang mapapahamak. So, pinili niya yung katotohanan. Pinili niya ang truth. Actually, tinanong ko siya, sabi ko, sir, I said sorry. Ang sabi ko, pasensya na ho kayo. Sabi ko, hindi ko intensyon na madrag kayo dito. I am fighting for the truth. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, it's okay. Sabi niya, yung una talaga nagalit daw talaga siya sa akin na parang nananahimik na siya. Di ba? Sinabi naman niya yon. Pero sabi niya, tama ka naman eh. Kasi sa kapakanan ng bayan to eh. Papayag ba tayo na may presidente tayong bangag na nag-Coca-Cola o nagpupulburon? Kung ang mga simpleng ordinaryong mga nagpupulburon sa mga kanto ninyo, pinagtatawanan ninyo at hinuhuli ng mga pulis. Pero ang presidente exempted kapag nagpupulburon siya. So after that interview nag-usap kami ng saglit lamang at ngayon, sabi ko, sir, please stay alive. Ayoko po man mangyari sa inyo kasi kakarguhin talaga ng konsensya ko to, sabi ko. Pero sana maintindihan nyo din ako na hindi ko intensyon na madamay kayo dito. It just so happened na ikaw yung nakapirma dito. So naiintindihan niya yon, mga kababayan. At sabi niya, sabi niya, you're doing for the Filipino people. Sabi nga niya, nung nagsalita daw siya, I don't know kung sinabi niya ba to sa interview o baka yun nga, after namin magsalita, medyo bangag na ako, pang-apat na na-vlog ko yun sa kanya, nag-marathon tayo kagabi. So, correct me if I'm wrong, mag-comment na lang kayo dyan. So, ang sabi niya sa akin, mga palangga, sabi niya, yung yung pangyayari na ito, baka may mission ka talaga. At syempre, mga confidential yun,
na mga papeles at hindi mo naman kasalanan yan na nakarating sa'yo kasi yung intention mo lang is malaman ng taong bayan na ang presidente ay nasangkot noong March 10 at may report talaga. Gusto mo lang ipakita na hindi AI o artificial intelligence. So, I'm so happy na naintindihan niya ako. Pero, actually, di ako makatulog eh. Sa totoo lang, konti lang po yung tulog ko kasi iniisip ko siya. Iniisip ko, excited ako sa hearing, pero iniisip ko na baka may gawin na masama itong mga jutang genimis na si Lisa at si Marcos Jr. Kaya umaapila ako sa inyo. Natulungan, hindi naman siya nangingin ng tulong, pero this is my initiative. We have to rally behind him. Kasi nga, bangag po ang presidente ninyo. At ang asawa niya ay kriminal. Si Lisa po ay nakareport na sa Commission on Human Rights International. At si Lisa Marcos, sa hindi pa nakakarinig, ay nasa UN na, alam na ng UN, alam na ng CHR na si Lisa ay isang kriminal. Yang buwaka ng inang yan, dapat mapanagot. Kriminal ka, Lisa. Kung meron mang pinakamakasalanan sa babaeng lahat, ikaw yun. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi na siya ay kriminal dahil nakareport na po siya sa UN. Okay? Kaya nga, challenge ko siya na kumaso siya. Kasi mahilig naman siya magkaso-kaso. At nalulungkot pa rin ako. May nag-pick up na ba na mainstream media? Maybe SMNI, no? Doon sa mga mainstream media, mga reporters, somehow, naaawa din ako sa inyo. I said something, pagigil ako. Hindi naman lahat, hindi ko naman kayo kaaway lahat, no? Yung mga alagad lang ni Lisa. Alam mo, na-realize ko after that interview, na maaari nga itong mga reporters sa mainstream media, nagtatrabaho lang kasi kayo di ba? Naintindihan ko kayo, may pamilya kayo, may mga anak kayo, naintindihan ko kayo. Magkaiba kasi tayo. I am an independent woman. Okay? So, at I don't work for whoever. Ako ang boss. Di ba? Kaya nga I tried myself na maging boss sa sarili ko na wala akong amo. Ako dumating sa Jamaica hanggat maaari, after so many years kasi alam ko darating ang well, that's really me. Tapos nung nag-start ako, nung nag-vlog ako ng 2015, you know what? Na-foresee ko na to. Na-foresee ko ang mga panggigipit sa akin. Pero mas malupit ang panggigipit at paghaharas sa akin ng minsang sinuportahan kong Araneta Marcos, Romualdez Araneta Marcos, buwaka ng Genemes, criminal, lahat na ano pang gusto nyong i-attach sa pangalan nila. Pero hindi tayo pasisiil. Kasi the more na binubusalan nyo ang angabels ko, the more na aabot hanggang Mars ang boses ng Maharlika. At hindi ako takot na matsugi. Dahil lahat tayo darating sa panahon na magugurgur tayo, whether gugurgurin ka, Lisa, ng ahas na tuklawin ka, na real ahas, na paglabas mo sa likod ng dyan sa Laperal Mansion, baka may ahas na nakaabang dyan sa'yo na natuklawin ka. Pwedeng yan ang maging sanhi ng paggurgur mo. You'll never know. Lahat tayo magugurgur. Hindi lang natin alam kung sa anong paraan. At kayo mga mafia kayo, huwag niyong ipinagmamalaki yung mga bang-bang-bang ninyo. O mga sindikato kayo. O kayo ay mga notorious. Lahat tayong mga tao may kapangyarihan. Kung kaya ninyong kung kaya ng ahas manuklaw, itong mga kamay na ito, pag nauna, ito, pumilantik, hindi rin kayo bubuhayin ng mga kamay na ito. Alright? So, kanya-kanya, hindi kayo immortal. Huwag mong pinagmamalaki yung mga manggugurgur mo, Lisa. Alam ko, report na kita sa FBI, jutang din na kayong lahat. Okay? So, kung gusto nyo talaga, well, I'm not gonna say that. Alright? Mga kababayan, eto. Balik tayo sa mga mainstream media. Ano ba ang kayo, kausapin ko kayo, yung mga amo ninyo, mga kumpanya na pinagtatrabaho ninyo, hindi na ba napapansin? Sinusuppress kayo, sigaw-sigaw kayo malayang pamamahayag. Then, nagpapasiil kayo sa inyong mga amo. You know what? Dapat nga mag-resign na kayo dyan eh. I'll give you tip. Bakit?
Dapat kayo na na pinipigil ng inyong mga amo. Let's say ABS, GMA, News 5, lahat ng mga malalaking companies. Kaya niyong mag-stand on your own sa panahon ngayon. Hindi nyo kailangan ng amo. Why don't you go social media? You can make money out of it. Then on the side, magnegosyo kayo. Na i-express nyo pa ang inyong malayang pamamahayag. Hindi kayo laging sinasakal na, huwag mo sabihin yan yung kay Maharlika. Di ba? Lagi na lang kayo. O sir, Maharlika, ganyan, may na-interview yung PDEA. Huwag mong i-report yan dahil malalago tayo kay Lisa. Alam ko kung gaano kasakit sa dibdib ng isang journalist na pipigilan ng kanyang boss. Huwag mo i-report yan kasi nasakalin tayo ni Lisa, di ba? Pero you can stand on your own, mga ma'am, mga sir. Di ba ako galit sa mainstream media? Do you think kaaway ko kayo? Di ba kayo kaaway? Buisit lang ako pag tahimik kayo eh. You know? Ba't naman, hindi ko kayo kaaway kasi hindi naman kayo nagnanakaw eh. Maliban na lang tumatanggap kayo ng payola galing sa gobyerno. Eh, kaaway kayo ng gobyerno. But, you know, kung may takot lang kayo, get out from that company. You know, mag-YouTube kayo, mag-Facebook kayo, isi-share ko, o di ba? Magkakampi tayo para sa taong bayan. Ganun lang yun. Kapag nakikita ako na, para kayo sa, look at Third Floor Studio. Look at them. Oy, shout out ha, Marlon and pam-param-pam-pam. Oh, yan. Kinitil ng Presidential Communications. Oh, lahat suportahan natin, lahat ng mga inaapi, magsumbong lang kayo sa Nganga Bells ko, iaangat natin lahat ang mga inaapi. So with that, mas marami tayo na umaayon sa tama. Huwag kayong magpapasikil, magpapasuppress when you work, di ba? Ang sarap magtrabaho. Uy, mga journalist, masarap magtrabaho po na nagsusulat ka o nagbabalita ka na bukal sa loob mo. Kasi ako, personally, ang hirap na nagdadadakdak ka dito, tapos parang may tumututok na baril sa'yo na, ito, sabihin mo to. Parang dahan-dahan kang kinikit. Mas mabuti pang maggurgura na lang tayo kaysa tutukan mo ako ng baril, ng bonggang-bongga. Di ba? Gaganon ko na lang yan. Bang, bang, bang. O, di ba? So, you have to speak up. Yung mga reporters, iulat nyo to. Alright? Sabi ni Jen O, Mr. Jonathan Morales should be prepared for negative propaganda. Alam niya na to palangga. Thank you. They'll bring up his previous cases and those behind what he said. Na pag-initan siya, then will attempt to discredit him. Stay steadfast. Yes, alam niya na yan palangga. Actually, napag-usapan na namin yan. So the thing is, ano ngayon ang drama ng PDEA? Bakit? Oy, Lasso, yung itlog mong kasi laki ng butike. Pitiking ko yan eh. Nakakatamo si Lasso, wala ng kredibilidad. Dinibdiban yung isang abogado na PDEA din, PDEA agent din yun, di ba? Basta si Attorney Lasso, 5-minute video inilabas ko. Galing din mo yung mismo sa loob ng PDEA. Walang ginawa si Kuting. Ibig sabihin, bangag na bangag ang presidenteng ito at sinusuportahan niya ang mga tiwaling mga kawani ng gobyerno. Bakit na sinusuportahan? He's part of it. He's the boss. He's the bangag. Oy, mga reporter, oy, baka naman, hindi niyo ba nakikita ang PCSO? Di ba? Napakatalino niyo naman. Magagaling naman kayo. You're very proud. Lahi pa nga kayo may mga award, chuchuchong award sa mga community, kung ano-ano mga award eklabos sa Pilipinas. Then, hindi kayo maka-ik. Di ba? Hindi niyo maisabi yung tama. Anong pinagtatrabaho niyo para lang kayo sa pera? Kung para lang kayo sa pera nagtatrabaho, walang saysay ang buhay niyo. Get out from that job. Kung ikaw ay isang journalist, kasi sabi niyo nga, ang journalist is the fourth estate. Nakatuwang ng taong bayan na maglahad ng katotohanan. Bakit wala kayong report kay PDEA, former PDEA, Morales? Ayaw niyong pick upin dahil takot kayo kay Lisa, kay Marcos Jr.? Wag niyong antayin na susunod na kayo gurgurin. You have to speak up para sa mga anak ninyo. Wala kayong maipagmamalaki sa bawat anak ninyo. Okay? Kung kayo ay mga walang jetlog o walang dignidad, walang prinsipyo. Masarap kumain. Yes.
Masarap gumastos ng pera nang hindi galing sa criminal activity. Masarap magmasyal-masyal, magkape-kape, yan lang naman ang libangan ni Palangga Maharlika, kung ang perang ginagastos mo ay hindi galing sa payola. Kaya sa lahat ng aking mga nakasalamuha sa political arena, whatever, as a vlogger, wala akong pinangingiladan sa mga yan. Sabi nga ni Sas, baby girl, okay, pag may ginawa daw, sabi ni Sas, pag may ginawa daw siyang masama, isumbong kay Maharlika at bobodyakin siya araw-araw. And that's true. Kasi ano ba yung intention natin dito? Okay. Kaya nga ako, ever since, hindi ako umayon o nagpabayad na kahit piso. Kahit kay Marcos Jr., yung jutang ginimis na yan, napakaswerte niya kay Maharlika, ni piso wala siyang binayad at hindi rin naman ako nangingi. Dahil ang support ko sa kanila, unconditional. Pero ang jutang ginimis, matagal na pala silang kriminal. Matagal, alam naman natin yan, nabudo lang ako kasi ganun talaga. You know, dumarating sa buhay mo na akala mo yung mga good deeds ng tatay niya, minus yung mga kasamaan, di ba? Kasi nga, elementary ako, yung alam mo, tinanong ako may friend ako dito sa Jamaica. Sabi niya, you said you once supported the Marcos. Why? Sabi ko, what a question. Sabi ka sa akin. Well, I was too young then. Sabi ko sa kanya, I was like, what, 7? For grade 1, grade 2, di ba? Sabi ko, during that time, you know, when I was young, yung disiplina ng mga bata, iba. Yung patriotism, sabi ko, the patriotism is really real in that era, during my era, Tapos sabi niya sa akin, so tell me now, are you convinced? Or did you change your mind? Sabi ko, my God, sabi ko, hindi na yan tinatanong. Did you change your mind about the Marcos? Sabi ko, of course, yes. Sabi with everything na ginagawa nila sa akin, magpapaniwala pa ako? Sabi ko, nabudol nga ako So definitely, yung paniniwala ko noon na they're okay, tapos na yon. Binigyan na nga natin sila ng chance Kahit nasabi ng mga dilawan na sila ay diktador, kawatan, di nga tayo naniwala. Tama nga yung mga Liberal Party nung time na yun Pero bakit na yun, ang mga Liberal Party? Bakit tahimik kayo? Dapat nga magkakampi na tayo. This is not about politika. This is about your future, about your mga palangga, mga anak ninyo. Asan kayo? Hindi ako nagpapakampi sa inyo kasi hindi ko naman kayo kailangan. Hindi natin kailangan ng isa't isa, hindi nyo rin ako kailangan. Pero kailangan ikayo, mga dilawan, at ang Nganga Scott, itong mga nagko-comment ito, kailangan tayo ng bayan. Hindi naman tayo kailangan maging super friends tayo. You know, hindi naman ako nakikipagkaibigan sa inyo. What I am trying to say is, dapat kung sinasabi nyo mahal nyo ang bayan, mag-stick kayo doon sa 30-something years ng Marcos, Araneta, Romualdez, ay diktador. Where are you? Nasaan kayo? So kung wala kayong sinasabi, ibig sabihin, you are not fighting for the people. You are fighting for your party, for your vested interest. Kasi kung ako'y vested interest lang ang ginawa ko, hindi niyo ako maririnig ngayon. Hindi ko pinaglalabas dito yung mga impormasyon na mga galing sa random personalities. So, di ba? Ano to mga to? Ano to? Ay, Brack. I miss Paris. I stayed here nung nasa Paris ako. Di ba? Commercial lang. Yeah, bonggang kanilang room. Have you been in Brack, Liza? With using your own money? Hindi, kasi criminal ka. Yeah, looking forward. Okay, mga kababayan. Dilawan, nasa Malacanang na ngayon. Well, in fairness, hindi ko yung mga, alam mo ang nakakawawa dito, yung mga bata, ang daming mga millennials na sumuporta kay Lenny. Pareho naman yan Ang daming mga millennial, mga bata na sumuporta, yung mga estudyante. 'Di ba? Mga gising nga sila 'Di ba? Mali nga ako Tama kayo mga bata. Tama kayo pero iniwanan kayo ng inyong Mama Lenny. Asa na si Mama Lenny nyo? Laban kayo ng laban, nagjugjugjugan, you know. MBOy, Marika Edsa, one was a tragic tale between two greedy families and one
fooled nation, sad to say. That's true, Ambio. Yeah. Yeah, that's true. So, hindi ito about Maharlika, my God. Hindi ito about you and me. This is about your future. Itong pinaglalaban natin dito para sa bansang Pilipinas na gusto nyo makaahon. Sabi nga natin, we are proud to be Filipino. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, da-da-da-da-da. Pero hinayaan niya si Marcos Jr. ay bangag na mamumuno sa inyo at ayaw sagutin, ayaw magpa-drug test. Nagpa-drug test nung na-overlook natin, 2 minutes lang. More than 2 minutes lang ang kanyang drug test. At yun, pag-usapan nila sa Senado tomorrow, and magtututok tayo, babantay tayo mga kababayan. Right? Ngayon, okay. Aba, nandito yung mga ni Lisa, mga kawatan nandito. Okay, teka lang may gagawin ako sa'yo. Ayan, naglaho ka na. Naglaho ka na! Ayan, kilala kita. Ayan, ginawa ko siyang pawikan. Okay? Oh. Nagbitay imong bisong. Ano man ang bisong? Ay, nagbisong-bisong si Inday. Okay, alam ko ibig sabihin nun. Okay. Oh, kasi 'di ba? Asan si Mama Lenny? 'Di ba sabi ko sa inyo, kinakausap siya ni Tambaluslos. Behind the scene. Ito mga bata, binitry na kayo ni Mama Lenny niyo. Although hindi pa lumalabas yan. Advance ko yan sa inyo. Sinabi ko sa inyo yan few days ago. Na wino-work out ni Tambaluslos si Lenny para what? Para i-appoint. O di, friends, with the same feathers, jug-jug together. Ngayon, nasa inyo yan. Si Barkadahan. Anyway, so ngayon, mga kababayan, anong gagawin natin kay Kuting Jr.? So, kailangan na siyang bumaba. Actually, wala nang drug test eh. Once na mapakinggan nyo yung hearing, okay? Yung hearing bukas, abangan ninyo sa Senate, ha? So, kailangan supportahan natin si Jonathan Morales, si Sir, para, I hope talagang hindi siya gurguri ng Jotang Ginemis na ito. Dahil kung hindi susuportahan, well, I know, susuportahan niyo siya. Teka, kanta muna tayo kay Kuting. Kuting, this is for you, Kuting. Marcos Jr., mahiya ka. Well, wala ka nang hiya dahil bangag ka nga. This is for you. Total, mahilig ka sa rock and roll. Ready? Ito ay lyrics from Dance. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got drug on your face, you big disgrace, sniffing your coke all over the place. Sniffing, we will rock well. We will raid you. Junior, you're a man, weak man, snorting in secret, gonna take on the world someday. You got drug on your face, you big disgrace, waving your jamming all over the condo place. We will rock well. Sniff it. We will raid you. Buddy, you're an old man, sad man, Pidea in your eyes, gonna make you some leaks someday. You got drug on your face, you big disgrace. Somebody better put you back in a rehab place. We will rock well. We will raid you. Junior, you're a junkie flanky, addict boy, protecting drug lords with your blood is the bulol. You got drug on your face, you big disgrace. Somebody better put you back in a drug test place. We will rock you. Ayan, kanta mo yan. Imagine mo, Kuting, okay? Ikaw ay may mga kumakanta, ang dami nagko-compose dahil sa pagiging bangag mo. Actually, si Attorney Glenn Chong may kinompose din sa'yo. Attorney Glenn Chong, are you there? Sabi ni Attorney Glenn Chong, and now, the end is near. Bangag will face the final curtain. My friend, I say this clear. He sniffed cocaine, of which agent is certain. He'd lived a life that falls. Wala na. Hindi ko nakuha to na, Attorney Glenn Chong. Basta yun. Pag-practicean ko muna to. Alright?
pagpa-practicean muna natin ng bonggang-bongga itong kanta mo. Meron pa siya isang kanta. Marcos Bridge is falling down, falling down, falling down. Marcos Bridge is falling down cause of fierce lady. Wow! I love that, Attorney Glenchong. Thank you sa iyong mga composition. Oy, sa mga gustong mag-compose ng mga kanta para sa kanila or meron kayong mga pasabog, meron kayong mga video, pictures, ayan, magsumbong lang kayo kay Maharlika Network at protonmail.com. Anyway, babalik ako kasi may interview ako with Attorney Glenchong. I'll talk to you later. Take care. Bye.